Nakalayo ra. Pananglitan yun, mo compromise ta nga Satanas yun na kanang Isaias 14 si Satanas. Okay, muhimo tag compromise. Himo na to ng Satanas. Karon kay Hilel man na. Pagsulat ni Isaiah Hilel. Pananglitan muwali ko sa tibuok kalibutan, mga igsoon ang ngalan ni Satanas dili Lucifer, Hilel di ay. Mutuo pang tao na. Dili na ngano man tungod kay ni kuyanap na 2,000 ka tuig nga doon na nagtudlo nga si Satanas daw ang ngalan niya sa una Lucifer. Mga kaigsunan ko, balikan na to ang issue. Kinsa man gayo di ay ang responsabling tao nga nagbutang og Lucifer ni anang Isaias 14:12 when in fact sa sinulatan ni Isaiah Hilel man ang iyang gibutang. Asa man nato na masilip? Kinsa man ang responsable ana? Og kanus-an niya gihimo ng Lucifer? Kanus-an niya gitranslate ang Lucifer? Kinahanglan ato ng tagaan og pag-usisa. Okay? Nama kaigsunan ko. Mangutan ako nimo. Unsa di ang lingwahe ng Lucifer? Laing pangutana. Unsa na nga dialect? English? Tagalog? Latin? Grigo? Hebrew? Unsa na siya nga dialect? Ha? German? Mga kaigsunan ko. Angit ang masayod nga ang pulong Lucifer, dili English. Although naa sa King James English. Na ako'y gipangutana nga nagdala-dalag King James ang gipangutana. Kanang giingon sa imong King James nga, how art thou fallen from heaven? Mangutana ko, O Lucifer. Unsa man ang dialect kanang pulong nga Lucifer? Ningon pa siya, English. Ako pong giingnan ko, og English na, og basahan ti ka og laing version sa scripture. Unya naa ng pulong Lucifer. Di, mali na ka. Napoy isa niyon. Hebrew. Inko, nakabasa ba gyud ka sa Hebrew? Naay Lucifer sa Hebrew? Oh, pagbasan mo sa Hebrew sa Isaiah 14:12, Hilel man lagi. Dili ba? Pero kabalo mo makaigsunan ko, ang pulong Lucifer Latin. Kinsang lingwahe ang Latin? Ang Latin language, lingwahe sa ancient Rome. Kung mingon ganitag lingwahe sa Roma, ayon niyo huna-huna ang Roman Catholic. Mingon ikaw Rome as a nation, nasod sa Roma. Nga mao ang nagkangker sa kalibutan. Gikan sa 1st century BC, hangtod sa miabot ang 5th century AD. Og dili lang pagkangker by way of invading the nations when it comes to military power and establishing a political government. But then still conquering when it comes to culture and customs. Mingon nagateg culture, mingon nagateg kultura, appeal ang mga relihiyosong issue or mga spiritual issues. Dili ba? So atong makita na mga kaigsunan ko. Now, ang pulong Lucifer, dili Greek, dili Hebrew, dili English, kundili usa ka Latin nga pulong. Now kana pa lang daan, kung Latin man nga pulong ang Lucifer, lingwahe sa Roma, granting nga dunay anghel nga Lucifer sa langit before siya na fall, nahimong Satanas, naada ay Romano nga anghel? Una-una daw pa kayo. Imingon mo, ay, minyo sa nga nung imo pa manang ukit-ukiton. Mao bitaw ng intensive investigation. Mao nang anakrino. Kay panahon sa mga apostoles, sa totoo lang, wala jud sila ka dungog anang dunay Lucifer nga angel. Wala jud na. Ngano man, wala pa man na sa ilang panahon. So atong balikan karon mga igsoon ang inventor ana nga mao ang nag-translate sa Latin Vulgate. Kinsa may translator sa Latin Vulgate? Okay. Ang translator sa Latin Vulgate mao si Jerome. Si Jerome of Dalmatia, Croatia, Yugoslavia. Usa ka linguistic nga tao, and he was hired by Pope Damasus to be his secretary. And he was tasked to translate the scripture into Latin language because Rome in the year 313 AD declared that
Christianity is the official religion of Rome. So kay Roman, nagkinahanglan sila og Roman language nga scripture, Roman language text, mao nga gi-translate ni Jerome ang scripture into Latin. Okay? Kano sa na-publish ang translation? 405. Mga gisugdan niya 385 AD, no? And then 405, no? 405 iyahang nahuman. Namatay siya 420. Kinsi katuig after his translation, namatay siya. No? So atong makita mga kaigsuonan ko nga kining tawhana, no, naga-translate solely sa scripture into Latin Vulgate. Tanaw na to ang translation ni Jerome. No? Ang unang bersikulo para ma-prove nato nga kanang Isaiah 14:12 mapamatud-an sa Latin text nga Lucifer jud na. Okay? Now, tanaw na to ang Isaiah 14:12 sa Latin Vulgate. No? Kung misgot ta og Latin Vulgate, mao ni ang translation ni Jerome. Now, Isaiah 14, versikulo 12. Isaiah 14, verse 12, Latin Vulgate. Miingon, verse 12. Komodo kikidesti di Caelo, Lucifer, Fili, Aurore. So yung makita makaigsunan ang pulong Lucifer, tinuod yun di ay. Dili yun di ay siya Hebrew, dili siya Greek. Nga naman, tungod kay naaramang yun di ay sa Latin Vulgate. No? Makita nimo ang Lucifer, naaraman sa Latin Vulgate. So makita na ito makaigsuunan nga, mapamatud-an gayod sa Latin text nga ang pulong Lucifer mugna lang ni Jerome pinaagi sa pagtranslate niya into Latin sa tuig 405 AD. That means patay na ang mga apostoles, 300 kapin na katuig ang milabay, o didto pa lang nahimugso ang Isaiah 14:12 nga ang hilel ni Isaiah gikambyuhan na og Lucifer ni Jerome. Sa ato pa 405 AD miingon si Jerome, Satanas ay baptizyo ingon nga Lucifer from now on. Gikan karon tawgon kag Lucifer sa tibuok kalibutan. Mo ginana. Kanus alang 405. Patay ng mga apostoles, wa gyud kabalo ang Misaya ana, labaw nang si Prophet Isaiah. Ignorante gyud si ana, wag siya labot nga naman. 600 or 6th century BC pagsulat Isaiah, pag-translate ni Jerome 405, usa ka libo ka tuig milabay, usa pa ni gawas ang pulong Lucifer. Na makaigsunan ko, importante ni nga isyong atong tutukan. Tutukan ta ang Latin Vulgate. Tungod kay ang pulong Lucifer, makita nato sa Latin Vulgate. Kay ang pulong mismo, Latin. Dili English, dili Greek, dili Hebrew, dili usab Filipino word. So tungod na mga kaigsunan, atong tutukan ang Latin Vulgate ni Jerome, published in the year 405 AD, kay siya manggod ang nagmugna ni ini nga pulong nga makita nimo sa Isaiah 14:12. Balikan nato ang King James Version sa Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Latin, miingon, Komodo kikidesti di Caelo, Lucifer. Sumala sa ato ng gikaisgutan sa Latin Vulgate, tulo ka bersikulo ang atong masilip nga nagamit og pulong nga Lucifer. Whereas sa King James Version, usa lang ka verse, Isaiah 14:12 lang. Adunay duha ka bersikulo sa Old Testament